Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako. Salamat sa mga naging subscriber ng mga friend. Oo. Basta sama-sama tayo, maski kukunti tayo sa nagkayo dito sa Barberia. Barberia ni Kasani, ah. Ito, kalinisan, sabong bossing among those who tried to influence Napolcom probe. Oh. Pakinggan natin si General Kalinisan ba to? Ng CIDG? Oh. Ah? I-mention ho isang-isa yung pangalan ng 12 pulis. Pwede na ho ba namin malaman po? Napasok ko yung mic kay General Pares. General Paris naman to isa. Anyway, these are formal documents naman yung aming ibibigay. So, nandito po yung mga pangalan. We can disclose the names of these police officers being complained of. Sabi ko, I already mentioned that there are 12 police officer respondents, and out of them, 3 po ay police commission officers at siyam po ay 9 commission officers. So, ang amin pong respondents. O, ito na ho yung mga respondent. Ito ho yung kakasuhan ng mga pulis. No? Tingnan nyo ang mga ranggo, ha? For na commission officers, start with Police Colonel Malinaw Jr. We also have the respondents, Police Kernel, Lieutenant Colonel Lieutenant Ryan Colonel, Urapa, and Police Major Mark Major Almedilla. All others po are non-commissioned officers. So they are the following. They are following Police Executive Master Sergeant Lagahit Cabillan, PCMS De La Cruz Jr., PSMS Encarnacion, PSMS Manrique, PSMS Abari, Police Staff Sergeant Andes, Police Staff Sergeant Munoz, Police Corporal Martin, and Police Staff Sergeant Fulgencio. So all those names actually were already previously mentioned na din during sa initial filing of the cases and of the affidavit, of course, of Mr. Padidungan. Saan ko lang muli yung tanong kanina para klarong-klaro ang sagot natin. Una, dun sa mga pangalan na nakasuhan, ito si Kalinisan. which I have yet to see, ongoing pa rin ang investigation sa iba pang mga pangalan at iba pang mga personalidad. So, hindi tayo humihinto dito. Meron pang mga involved na ating iniimbestigahan. So, kung nararapat na ito ay mag-progress sa panibagong kaso, then so be it. Doon sa usaping areglo ng kaso, totoo niyan, sabi ko nga sa nakaraang nakapag-interview sa atin, 1 linggo ko ininda kung sasabihin ko o hindi na lumapit sila sa akin. Kasi it should not be about myself. In fact, yung paglapit... May lumapit na raw sa kanya. Ginagapang na ho yung na mga friend. Na manipulahin ang kaso. Kumbaga sa magicin, di ba? Ang problema nga dito, bakit hindi mo hinuli kung sino man yung lumalapit na yan? Sana nakipag-deal ka tapos biglang caught in the ako, bribery. O sino ang amo mo? Sino? Mga ganun dapat, di ba? Hindi kasi ako naging pulis eh. Kumuha ako niyan eh. Pero, tuloy. nila. Nangyari yun bago nag-file ng complete affidavit si alias Totoy. Pero for the sake of transparency at para klarong-klaro sa lahat, sinabi ko after a week. So there are 2 groups and I repeat, huwag yun na hong subukan. Totoo, the reason... May sumubok na, ibig sabihin, sabi ni General Kalinisan, di ba? Eh, kaya lang sana, kinahon mo na yung sumubok para nalaman na kung sining mga yan. Hindi mo sasabi kung sino sumubok eh. The reason I mentioned it also, I felt very insulted. Ang sama ng loob ko. Kasi ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Kaya nga, dapat General, yung lumapit sa'yo, dapat kinahon mo na yan. Kaso yan, di ba? Binabribe ka. Oh, bakit walang ganun? Tuloy. Hindi kami nababayaran dito. Hindi nababayaran ang hustisya sa Pilipinas. Kaya nga, dapat... May mga ahensya ng gobyerno na talagang titindig laban sa katiwalian.
At isa na ang National Police Commission. Sa bagong Pilipinas, magkakaroon ng hustisya. And I'm very thankful for the very clear direction of the President na magkaroon ng hustisya dito sa kasong ito. At kung ito maging sample ng paano hustisya sa Pilipinas, then so be it. We will give correct justice, fair, at mabilis ang hustisya na ipapakita natin. Ayos. Sir, per siguro, pwede nyo bang banggitin kung anong background nitong grupo na to at paano nakalapit sa inyo at anong person, without naming name, Oh, maganda yung tanong, di ba? Dapat yung lumapit, dinakip mo na eh. Dapat nakakahon na yun eh. Tuloy. anong personality nitong mga grupo na to? Yung dalawang grupo, yung una, isang bossing ng sabong. Tumawag siya sa Oh, isang bossing ng sabong. Di sana kahon na yun kung sino man yung bossing ng sabong, di ba? isang very, very close sa akin na tao. Napailing talaga ako. Tinawagan daw nung bossing ng sabong yung isang napakalapit sa kanya na tao. Oh, di kilala. Kilala niyo yun eh. Yan. Dapat dinakip niyo na yun eh. Tuloy. Nung kinusap ako nung taong yun. Kasi sobrang dikit sa akin ng taong yun. And it was done prior to the filing of alias Totoy. Ang sagot nung taong tinawagan nung bossing ng sabong ay una, hindi ko kaya si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nasa affidavit nung Totoy, yun na yun. In so many words, soap lang yung tumawag. And I'm very thankful dun sa Dapat tinanong mo doon sa doon sa malapit sa yung tao na sino yung tumawag na yan sa'yo. At dinakip nyo na yan. Maliwanag na kaso na yan, binabribe kayo eh. tinawagan na alam niya yung pagkatao ko. Alam niya yung pagkatao ko. Dun sa pangalawang grupo, Attorney din po to. Siya. Oh. Dapat kinasuhan mo. totoo, yun talagang pambihira eh. Pangalawa. Tinext pa ako. Tinext ka pa. So, sinubukan ligawin yung investigasyon dito. At talagang very brazen, very brave. Hindi man lang Viber, hindi man lang app. Text. Text talaga. So, Tinext daw siya ha. Dapat tinakip nyo na yan. Yung tao na yan, yung dalawang grupo na yan, General Kalinisan naman, attorney. Oo. Masakit puso ko sa'yo. sinagot. Dinedma ko. Tined mo. Ang sinasabi niya, na-involve daw yung napapahagingan yung kapatid niya. Ang involved isang policeman at hindi yung kapatid niya. Sa madaling sabi, inosente yung kapatid niya, yun ang ini-imply niya at yung ibang police yung involved. Hindi ko sinagot. Then, natawa ako. Tinawagan yung... Kasi bakit kung hindi kasama yung kapatid niya, bakit nagipag-areglo siya? Kung wala kasalanan yung kapatid niya, di ba? Hindi nila kailangan. Para ano nagipag-areglo? Di ba? General naman, tuloy. Isang very, very close sa akin. Nanataon, nakalapit ko. So, ang insinuation nung pangalawa, baka daw pwedeng matulungan at baka pwedeng itong si Ralph ay mag-abogado dun sa criminal case. Tapos, yung pangalawa, kung di naman daw pwede si Ralph, baka naman pwede yung mga dati niyang law partner ang mag-abogado para sa criminal case. Napaka-insulting. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko yun. Kasi kalapit ko yung tinawagan eh. At syempre, ang sagot nung tinawagan, pre, malabo yun. So, soap lang. Pero ang malinaw nun, General Kalinisan, attorney, gusto kayong i-bribe
binabribe kayo, dapat yan, kaso na yan pwede nyo nang huliin yan Sino nag-uutos sa inyo para gawin yan o whatsoever, di ba? Parang ano niyan mga friend, di ba? Ang tingin sa kanila, kaya silang tapalan ng pera, kaya, di ba? Yun tuloy. And that person close to me informed me, pero narinig ko kasi kalapit ko lang eh. And again, the person that's very close to me stood by me and he knows me a lot. So alam niya na hindi tayo naareglo sa mga ganitong kalokohan. Yun po. Isa yun, sir. Yes, sir. Kay Service Director Paras. Sir, meron hong impormasyon na makakasama si Totoy sa kakasuhan ho ng CIDG. Ang binanggit niyo po kanina, matibay yung naging affidavit niya at naging basehan ninyo para kasuhan ho itong 12 pulis na ito. Kung sakali hong madawit siya sa kaso, maapektuhan ho yung reklamo, yung complaint na final sa inyo, sir. Sa tingin ko po siguro, hindi naman siguro because definitely what will be filed by the CIDG will be patunggulo dun sa criminal cases. Remember, this is an administrative case na separate and distinct po dun sa criminal case. Maraming salamat, Director. Last na lang ho. Saan ho idiniin ni alias Totoy ayon sa kanyang affidavit? Itong 12 na ito. Sa sino-sino ho man ang wala? Actually, yung testimony niya naman through his affidavit, sabi ko nga ay ni-review namin at tiningnan namin. Siguro those matters, hindi ko po muna siguro sasagutin because it will be now, ibibigay ho namin doon sa aming summary hearing officers, of course, sa aming NAPOLCOM NBAC pagdating ho sa kanilang resolution. Naunawa po namin. Thank you. Again. Thank you, sir. po. Ayan, thank you, sir. Yung isa namin, saan mo tayo yung date and time? 004 to 0011. So, sir, after po yung SONA kahapon ni Pangulo, tungkol po dun sa missing sa Bumeros na pamilya niya, may bago po ba tayong gagawin or mas maiitingin pa? Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Sir, how important ito ng bagong testigo? Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Sir, medyo konting clue. Gaano po kabigat yung mga sasabihin? Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. So, sir, maaaring isa din siya sa mga medyo may kinalaman talaga doon sa pagkawala. Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakit kasama ito. Sir, bagong pangalan ba itong nireveal niya? Or... Medyo bago. Hindi pa lumalabas sa inyo. Hindi pa lumalabas sa media. Sir, civilian po ba ito? Civilian. Yeah. So, abangan lang kasi nga nilalapat pa namin lahat Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon malinaw na naman ang aming landas patungo sa paglutas nitong problema. Sir, bakit po pinarelieve yung isang service commander? Parang hindi ang Kaya Pilipinas, nalukob talaga ng sindikato. No? Yan mantakin mo, mga Colonel, Lieutenant Colonel, Major, yun yung involved dyan sa mga missing sa Bungero na tauhan bali tauhan ni Atong ang lahat yan, mga opisyal na yan. Sino ba, alam ma-involved yan ng walang amo yan, di ba? Ngayon, ito naman kay Sara Duterte, dito sa napakalaking perang hanggang ngayon pinoproteksyon ng Senado, ang involved naman si Colonel La Chica at saka Colonel Nolasco. Puro mga opisyal pa di ba? Puro opisyal ng PNP.
na hindi naman naimbestigahan itong Quadcom dahil nga hinugot. Hindi na ikakailangan last na magte-testing. Gigisay na ng Quadcom yung dalawang opisyal na parang pasang bilis eh. Sila sumalo ng perang na-withdraw nung mga nila Lopez. At saka yung isa, yung Acosta ba yun? Gina Acosta, oo. Pagka-withdraw nila nung daan-daang milyon doon sa land bank, pagdating dito, tinawagan na nila yung boss nila, si Sara Duterte. Na-withdraw na namin, no, ma'am, boss, hintayin nyo si Colonel Chica, saka Colonel Velasco, pasan nyo na sa kanila yan. Diba? Yun na nangyari. Yun ang diba? Si Digong naman, yung kanyang pataya, EJK niya, ang mga miyembro naman, kapulisan na naman. General Bato. Di ba? Tebes tong si Bantag. Yung nangyari sa Bucor. Wala na, ang dami ang ganda ng investigasyon. Ano ba nangyari doon? Ang dami yung naumpisahan, wala akong nasunod. Yung mga hinukay-hukay ni Bantag doon sa na napakalalim, magdadiving daw siya. Ano na istorya noon? Wala na. Wala na. Ano nangyari? Natabunan na ba yun? General Katapang? O ano na nangyayari sa Bucor ngayon? Wala nang istorya. Yung mga nagsasabi na ganito, wala na. Asan na? Wala na. Tama sabi ni Digong, yung mga balita na yan, good for 3 days lang, wala na yan. Di ba? Barilin kita ngayon, tatak pa ngayon dyan. Tapos, iingay lang yan, tapos wala na. Ganun lang eh. Di ba? Mga boss. Pakabigat ho talaga ng Pag sindikato ho kasi, tsaka napakalaki ng pera. Ewan. Hanggang ngayon, mga boss. Yung kasong isinampa ni Trillanes, wala pa rin. Di ba? Ay, Lord. Murder, serious illegal detention at iba pang reklamo ang inihain laban kay Charlie Atong Ang at 60 iba pa kaugnay po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nagtungo rin sa Department of Justice si Julie Dondon Patidongan at ang kanyang kapatid na handa raw ilantad lahat ng kanyang nalalaman. Saksi, si Emil Sumangi. Nagtungo ngayong araw sa Department of Justice ang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ang pakay nila, mag-aay ng patong-patong na reklamo laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang mga kasamaan umano niya sa tinatawag na Alpha Group. Ang kinasuhan po namin, syempre, yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo ang enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice at paglabag sa international humanitarian law. Isa si Ang. Tangina, pag nakalusot ka pa naman dyan, Ang. Tangina. Kahiya-hiya na talaga. Putik yan. Sa 61 respondent sa mga reklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga rito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kinumpirma rin ng ilang nakausap naming kaanak na Kaya nga, paano magkaka-trial yan? Kailangan magkaroon na ng probable cause yan at arestoin na yan si Ang na yan habang hindi pa huli ang lahat, di ba mga boss? mga sabungero. Nakasama sa reklamo si Gretchen Barreto at ang dating PNP NCRPO Chief na si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Pero nauna lang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Natural.
Sumangil, oh. Siyempre, alam naman, aamin yan. Ang problema dyan, pag dumating yung warrant of arrest, kung nandiyan pa yan. Remember, multiple murder. Puta na. No bail yan. Ay. Palagay kay Atong ang balik. Kaya dapat tutukan nyo na yan habang nasus Mariosep po. Baka pagdating ng warrant of arrest, wala na kayong maaaresto. Huwag naman sana, no? Kasama sa basihan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Pati na ang mga kapatid niyang sina Jose at Ella Kim. Si Ella Kim ang sinabi noon ni Remulla na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture is Foolproof in many ways. Secretary of Justice po nagsasabi, kaya imposible Atong ang na ikaw hindi magkakaroon ng warrant of arrest. Baka swerte ka kung nasa labas ka pa pagdating ng Pasko. No? appears sa isang ATM with Yun kung hindi ka magdi-disappear. Pero alam mo sa sarili mo na kung ano na ang dapat mong gawin. Diba? Matagal pa raw naman, di ba? Pero wala ka ng kawala. Kung hindi ka babantayan, wala ka. wall na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patay. Tulad ni Dondon, tatayo ring testigo sa kaso si Ella Kim. Handa po ako. Mantakin mo yun, sabi ni Justice Remulla. Ang mabigat pa dyan, na-witness niya yung pagpatay. 10 tao yung na-witness niya pinatay. Dapat yung sa tindi ng ebidensya nito mga boss, dapat yung mga nagsisisid doon sa Taalik, ipigilan na yan. Wala naman na silang makikita dyan na may makita man sila dyan. Basta na-prove ni Totoy na totoo yung sinasabi niya, doon tinatapon yung mga killing me softly, Ang tayo, bibigtay ka ng tie wire, tapos unti-unting ka, putang, demonyo lang ang nakagawa niyan. Yun ng aso, o baboy, dapat pag patayin mo, mabilis, Pero ito, dahan-dahan, killing me softly. Putang, Siwala at lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Kasama ni Ella Kim ang kapatid na si Dondon nang magpunta kanina sa DOJ, sakay ng bomb at bulletproof na sasakyan. Bago bumaba at umarap sa prosecutor, pinangalanan ni Dondon ang kanyang mga kakasuhan. 5 tong nito parang major player nito sa missing sa Bungero. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, itong si kapatid niya, William Ang. Puro big time mo sinasabi nito. Lahat yan. Sino yung panlima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Dati nang iginiit ni Naang at Barreto na wala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Sinisikap naming makuhanan sila ng panibagong pahayag, pati na ang iba pang mga tinukoy ni Patidongan. Sa aking panayam kay Ella Kim, inamin niyang siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card nang nawawalang si Melbert John Santos. Utos anya ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung itim, pero nung mga time na yon hindi ko alam na kay sa amin. Yung ATM ho na yun, meron hong number yun. Ang nakakaalam lang yung may-ari ng ATM. Diba? Hindi mo naman ma-withdraw yun kung ATM card yun Ano mo sa kailangan alam mo yung number. So bago siguro pinatay yung may-ari nung ATM na yun, pinahirapan pa para sabihin niya kung anong number nung kanyang ATM card. 100% po yan. Yung sa bungiro pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yun nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsususpetsahang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Dapat kung malaki pang laman, malaking kinita nila. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya
nakarating doon kung saan yung katayan. Nung hindi niya na tinitingnan na natatakot na siya. Pinalaga naman ni Sabi ni Dondon, alam niya nakarating siya doon sa katayan Oh, kaya lang karumal-dumal, hindi niya tinitingnan. Isa pa yan sa kumatay. Dondon ang payag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan ba nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si Suji na pwedeng yun ang munang unahin, yung WPP ko. Tatakbo pa ng 1 taon yan bago ako malagay sa WPP. Matapos ang ilang taon, natutuwa ang pamilya ng mga nawawalang sabongero na muling umuusad ang kanilang paghahanap sa hustisya. Siyempre po, masayang-masaya kasi ito na. Puta, 1 taon pa raw para mapasok si Dondon sa WPP, Witness Protection Program yan. Di ba? Puta, delikado ka pa yata Dondon. Dapat hawakan na ng parang yun Las Cañas Motabato, tinago lang ng pare Ito yung pagkakataon namin at saka iniintay matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sa Bungero. Dahil sobra na po matagal. Yung 4 na taon na makahanap po namin ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Subat. Ay nako, mga boss. Basta yan, pag nawala si Atong Ang, pagdating ng warrant of arrest, tsak na meron di ba? Alam na this. Magkulab na po tayo. Ito, bago tayo magkulab ito, isa sa taga Davao ito, yung sinusuka ka na sa kababayan mo at naiirita na sa'yo kapapalan lang ng muka. Tanan, no? Alam mo, sa totoo lang, no? Itong si Sebastian Duterte ay nawawalan na sa wisyo. Masyado na. Nawawala na raw sa wisyo. Matagal nang wala sa wisyo. Mga mongoloid Emotional. Masyado ng childish, no? At hindi siya dapat maging public servant. Alam niyo, bilang Mayor Baste Duterte, wala pa naman siyang accomplishment Kumbaga, dinalalam nila ang apelyido ng tatay nila. Hindi katulad. Maraming accomplishment na yan, Day. Di mo lang alam. Di mo lang alam kung nasaan, ha? Pero yun nga, pag nagkabukasan na ng bank account, dito sa, kung matutuloy nga itong impeachment nito, baka makakita mo na yung mga accomplishment niyan. Tutuloy mo, Day. Ni Mayor Isko Moreno, ni Mayor Vico Soto, no? Diyos ko, Day. Huwag mong ikumpara kay Vico Soto yan, ang layo naman, Sus Mario Joseph. Mahiya ka naman kay Vico. Na may pangalan at may mga, kung sa Bisaya pa, agi. Hindi katulad mo. Sa totoo lang. No? Ngayon, kaya kita kinontent dahil sa totoo lang Basta puro totoo lang Mukhang totoo naman sinasabi niya mga friend. Tuloy natin. Hinamon mo si General Torre. Yun. Tapos nang sinagot ka, no? Nag-excuse ka na naman. No? Duterte nga yan. Okay yun. Yung hair follicle test. Pero dapat, unahin mo yung sarili mo. Dapat. Ito yun. Mayor. Diba? Oo Ikaw, ano bang accomplishment mo dito sa Davao City? Diba wala? Taga Davao na ito. Tuloy mo. Dinala mo lang ang apelyido ng tatay mo. Pero, napakapalpak mo, sir. Sa totoo lang, no? Katulad nun, no, hindi ko talaga makalimutan ng pandemic no? Nagtataka ako, no? Kung bakit merong mga retired police, mga government official na umiinom
Ngayon, edi Nung pandemic daw, mga government official, mga pulis, mga umiinom. O, ha? Tuloy. tinawagan ko ng pulis, no? Pero hindi masita-sita. Kasi alam mo kung anong sagot? Kung ikaw nga daw, umiinom ka eh. Pero kapag ordinaryo ng tao, hinuhuli nyo. Di ba tayo nung mayor yan na inimbestigahan yung mga empleyado ng City Hall ninyo dyan? O, 37 yata yung positive na addict eh. Diba? Yan ang Davao eh. Sa totoo lang, nung pandemic, bawal mag-celebrate ng birthday yung mga tao. Pero kapag tao ninyo, okay lang. Kahit maglasingan pa. Ganyan ba yung leadership nyo? Yun na yan. Ha? Napaka-immature mo. Sa totoo lang. No? Nakakairita. Hindi lang yan. Maski yung mga kapatid niyan, puro immature mga yan eh. O. Pero, yun nga. Eh, dahil pera eh. O, diba? Maski tatay yan, immature din. Kayo. Sa dami-dami ng mga problema ng ating bayan, tapos kayo, no? Galit na galit kayo sa itong gulo na kayo naman ang nag-umpisa. Actually, allies nyo ang nag-umpisa. Pero, hindi nyo kayang disiplinahin. Kasi kapag dapat, allies ninyo is hindi pwede managot. Sino ba mga allies ninyo? Si Atungang, si Arnie Tebes, si Pastor Kibuloy, si Luchay Linlao, di ba? Si Harry Roque, no? Ano ba mga kaso ng mga yan? Mga illegal. Alam mo, sa totoo lang, totoo talaga yung mga sinasabi sa akin na ang lahat-lahat is all publicity. Publicity nyo. At ngayon, na-realize ko lang din yung sinabi sa akin ng isang dati kong barkada sa Cebu. Ano sabi? About triad. Dahil kayo lang rin ang nagpatotoo. Sa totoo lang. Hindi ka nahiya na sinabi mo ang presidente na mag-work. Ikaw, anong ginagawa mo? Dapat gawin mo yung ginagawa nila Mayor Isko at saka ni Mayor Vico. Hindi yung vlog ng vlog ka dyan, no, kada hapon, dahil yun siguro yung gising mo. Tapos tira ka lang ng tira. Huwag mo kay buot, Mayor, oy. Kasi tinood lang. Oh, hindi ko na naintindihan siya sabi nito. Eh, Dabawin niya to eh, oh. Ang dami-dami ng problema dito sa Davao. Ang mga badlungon dire, allies nyo lang. No? Wala din mo kabadlong anang religious group, no? Nga masyado kabadlungon og mga bakakon. Nga mo yung hinungdan sa mga panggubot dire. Hoy, baka meron ho sa inyong nakakaintindi ng sinasabi nito. Eh, paki-comment lang ho mga boss. Ingana mo ka irresponsable. Kaya hadlok mo disiplinahon. Kaya basin ibisto pud mo. Wala kayong ano eh. Puros lang talaga kayo publicity. Ang relative ko, alam nyo kasi ang mother ko is half Kapampangan, half Cebu. No? And even in the Iloilo, sinabi ko sa kanila na wag na silang magpadala sa publicity. Dahil ang lahat-lahat na nakikita nila is all and all publicity. Dapat nga explain nyo muna yung corruption sa DPWH, sa time ng tatay nyo, sa Parmali. Okay? Eh, bakit nila explain yun? Doon sila kumita eh. May bibisto na sarili nila, di ba? Ayaw nila yun. Ikaw naman. Tuloy mo. Sa totoo lang. Sawang-sawa na talaga kami.
Ang Pangulo pumunta sa US na as ang ano niya is trabaho niya yun. Di ba tatay mo mismo ang nagsabi niyan? Di ba? Parang ang ginagawa mo ngayon is nakakabwisit na para sa masang Pilipino. Si Mipi Sara, anong ginagawa niya? Ayun, kung ano mga pinagsasabi sa gobyerno. Sabihin pang wala nang maniniwala sa Marcos, sure mo? Sure mo? Isa na ako na nawalan ng gana na sa inyo. Napaka... Marami kayo, Day. Hindi lang ikaw. Ha? Plastic nyo. Porokan. No? Kita mo nga yung mga barkada mong mga vloggers, no? Ako nakita ko na yan sila. Bilay mo sa mismong daan, sa hating gabi, nagiinuman. Basta't dabawenyo, disiplinado. Pero kapag barkada at kalyado, absuelto. Ang ina mo. Lutong nung tangina nyo. May hirit pa si Nanang. Utik yan. Ay, ako. Collab na tayo mga boss. Utik, oh. Karox, oh. Karox. Simula ng Senate Comedy Bar of the Philippines. Joke ano naman. Umpisang, ikaw pa unang-una. Pinatawa mo na ako. Joke ano ulit, oh. Kakaumay na. Ang keso, Karox. Kakasuka na. Sinusuka na nga ng ng University of the Philippines. Tangin na. Jab Alvaro, shout out. Joke ano naman. Isa pa itong Sen Plunder na to. Huwag ka nang magbasa. Wala ka rin naman, arugante. Si Jinggoy. Nilo Porliagan, shout out. Karox, hello. Parang walang pag-asa mga Pilipino sa hudas sa Senado. Nakakabuisit itong si Kilay Hinayupak. Basta siya, meron siya hikaw. Mukhang brilyante hikaw. Serito, mabait, shout out. Mundo Cheng, ito naman. Kayo mga senador na sumasa ilalim sa isang Senate President na siput, na PI na yan, na masyadong bilib sa sarili na gawin na niyong legal ang pagnanakaw sa kaban ng bayan tulad ng amo niyang si Sara. Mundo ulit, kapantay lang pala ninyo ang utak ni Robin na isang tanga at bobo. Matalino lang kayo sa mga pagnanakaw, lalo na si Jinggoy na may kaso pa. Dapat ito binabatikos ito si Libayan. Ang binabatikos niya, content ko sana bukas na. Pinamon niya na lahat Mukhang mala na rin sa... Ewan ko, anong nangyari rito kay Libayan, no? Lahat inahamon niya. Dadang debate. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Ano ba maasahan mo dito kay Cheese? Siya din naman pro Duterte yan na bayarin. Pati yung mga binigyan ng committee ni Cheese dyan, sila din na kaya andyan. Di yan para sa bayan, kundi Duterte Senator sila. Nasagad sa kakapal ang muka, mga pwe. Ulo ni Elizabeth Iscario. Mundo Cheng nito. Hindi na dapat pinag-aaksaya ng oras yung PI mamamatay tao na nagpahirap sa bayan. Dapat kay Digong ikahiya siya. Ikahiya. Isa pa sa akala ko ba may kaso yan, baliw na si Roque. Bakit hindi pa nahuhuli at nagsasabog pa ng masasama sa Panggulo? Bakit? Sabit Iscari ulit. Anong klase talaga ang aasahan dyan sa Senado? Puro pro Duterte na nandyan at August 6 sigurado ako ibabasura yung impeachment na yan. Malamang bayad na yung mga Duterte na yan. Kawawa ang Pinoy kasi planado na yan. Nagagawin ng Korte Suprema yan na kunwari desisyon ng Korte yan na ibasura, pero plano na yan ng Senado para nga naman di masira ang mga bayarang senador diyan, di ba? Gagalit si Libayan yan.
Mundo Cheng, oh. Ang habol lang ni Kabit na si Hanilet ay hindi si Digong kundi pera dahil mayroon na siyang batang ipi at ikaw ay bulok na, Digong. Patay tayo dyan. Herlinda Aquino, Kuya, dati pa binoto ko yan si Boy Dila kasi noon humble pa siya. Hindi ko alakalain na magiging mayabang, kurap at maging kumampi sa magnanakaw. Ang laki ng pagsisisi ko. Kahit yan si Bam at Pangilinan, nakapagsisi kung bakit ko pa sila naiboto. Ay nako, Erlinda. Tandaan mo to, iha. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, di ba? Mundo Cheng ito. Sa palagay pa ba nyo, may mangyayari sa mga kaso ni Atong Ang para bang bago kayo ng bago sa batas ng Pilipinas? Pag ang akusado ay may perang trilyon-trilyon, ang pera kailan pa may nahatulan ang isang may pera at padrino sample si Sara. Yan, nahirapan ako kung basahin eh. Mundo ulit oh. Mahaba pa raw ang proseso, sabi ni Remulla, at hanggang sa lumabo na lang na parang bula ng dahil sa pera. Maglulukoan pa ba tayo, ha, Remulla? Parang bantag lang. Mundo ulit, oh. Pinakabulok na batas sa buong mundo ang ating bansang Pilipinas nang dahil sa mambabatas na mukhang pera rin. Federico Mandak, shout out. Nakakasuka pakinggan na si Yabang Escudero. Kimo hawak na naman ang Constitutional Committee. Baka hindi niya alam spelling nito eh. Kung papa-spell mo yan kay Kimo. Kaya nabababoy na ang konstitusyon. Walang alam sa paggawa ng batas. At Senado doon sila may forthwith. Agad-agad susundin ang desisyon ng Korte Suprema. Ang daming tagapagtanggol ni Sara, 18 na senador, 16 na abogado, 12 mahistrado ng Korte Suprema. Saan ka pa? Ganyan siguro talaga ang kapangyarihan ng pera. Ay nako, Federico. Yun. Federico ulit oh. Baka naman naaabutan din ng pera si Roque ng mga Duterte kaya ayaw pang umuwi ng Pinas. Kaya nasabi niyang sinabihan siya ni Pulong na siya ay ang gustong makita ni Digong pag nakalabas. Labas. Pag nakalabas yan, putang ina, pati ang ICC na yan, nabayaran. Ganun lang yung kasimple. Ramon Valencia, bossing, tama naman sinasabi ni Quezon. Pare-pareho silang mga utu-utu sa Senado. Meron lang iba na matino. Ewan ko kung bakit ayaw nilang paimbestigahan ng kaso ni Sara Kim. Maganda ang Pasko ng mga hinayupak na to. Kaon na. Ramon Valencia. Walang pakialam sila eh. Tatarang kayo dyan, rally-rally kayo dyan. Wala eh. Pera na boy. Ba? Ramon ulit, bossing, yan si Unggoy, walang maasahan dyan. Tirador din yan ng kaning lamig. Million din yang kung kumada. Sana wag na rin yang iboto ng mga timang. Si Kimu nga naboto, yan pang tangin, ewan ko. Kaya sabi ko, yung COMELEC, puta na, itaas nyo naman yung qualification nyo sa pagiging senador. Puta na, Diyos ko. Awa eh. Alam nyo, kung mataas yung qualification ng isang aplikanteng senador, di walang maibobotong tanga tao. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Tanginang yan, oh. Pamura ka talaga. Ramon Valencia, bossing, ito naman si Joel is Lord. Hindi niya alam na wala namang kaalam-alam itong si Robin Hood kung hindi mumuya at lamasin ang bigotes. At ang bigat pa ng binibigay na pwesto, gagawa na talaga ang mga senadong. O, diba? Tanginang yan. Pamura, putang ito talaga, ba? Lalaki na sweldo niya, mga... Chupisa Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Kuya,
Kay Bergilin Kuya, kay Bergilin Kir lang ako nanonood. Kasi di siya maarte. Ramdam ko po talaga na nataos puso niya na tumutulong sa kapwa. Kasi kapwa. Good night po kuya at sa mga ka-warriors. So, good night. Friend Sherwin Cepeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Dolor Garcia, Friend Amy Bingson. Oh, long time no see talaga kami ni Friend Amy Bingson. Tinakwil mo na talaga ako, ha? Ikaw talaga. Ang siyo. Sabi ni Friend Sherwin. Grabe, kakapal po ng mga pagmumukha at Xerox. Mga leching timawa. Kasuka-suka. Talagang sobrang sagad sa kaitiman ng mga buto. Ang mga pinutukan po ng lintik, may ulong tiyadelim, bisa pa lang. Mga wala na pong hiya. Di pa po marunong matakot sa Diyos. Mahabagin langit po talaga, Xerox. Naku ewan ko, Xerox. Tanggap naman po natin na talaga pong sagad-sagad na ang kaitiman ng kanilang mga buto, Xerox. Pero sana po, suluhin na lang po nila at wag na po sana nilang idamay ang taong bayan sa sobrang kahihiyan na po na binibigay po nila sa buong mundo. Ba, Jesus Mariosi po, Xerox. Mga senador po ba talaga? Tingin nyo dyan sa mga impacto na yan. Lalo nito si Boy Lamo. Oy, may komite siya. Parang nagtotong its lang sa kanto. Tas biglang-bigla nag number 1 senador. Anong kabalastugan po yan, Aber? Yung iba may mga pinag-aralan nga, pero tingnan mo naman po kung saan direksyon pumupunta ang mga timawa, Xerox. Villanueva. Anong Villanueva? Marcoleta. Pedro Caldero. Ay, si Cayetano, siguro sinasabi to. Alias Boy Hikaw. Babadu. Ay, puro po ampaw. Iilan po ang nandiyan na pwede mong maipagmalaki. At may utak na matino at makatao. Kaya ang masasabi ko na lang po, Xerox, yan pong mga Team Judas ang nakaupo, wala po tayong maipagmamalaki at mapapala na mabuti para sa bansa po natin. Wala talaga, Tia Deli. Kaya mas makabubuti na sa mga timawa kayo, magsilayas na lang kayo lahat dyan sa Senado, parang awa nyo na. Hindi nila gagawin yan, friend. Hayaan yung magtitino ang magsiupo dyan para magkaroon ng tamang direksyon dahil puro na lang kayo mga buhaya at mga timawang unggoy mga leche, mga buisit, kinam. Inom na naman to ng Losartan. Florante de Raya, shout out. Takot ka lang kay Robin, baka suntukin niyang uso mo, Joel. Florante de Raya ka. Florante ulit pagbubungangan, Escudero, wais ng aasahan, walang aasahan ang taong bayan. Florante ulit magaling lang sila sa nakawan, magnanakaw. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Sari-sari na naman ang topic natin. Yun nga, ayaw na daw po pabisitahin si Anet na laging galit sa sweet niyang si Digongong kasi po siguro tuyot na daw po siya at masariwa yung konsehal ng CDO at yung nurse niya na si Alputera kumpara kay Miss Galit. Yun nga tsaka iba na amoy niyan, siyempre mas mabango si Alputera saka yung konsehala. Yan iba na, di ba? Sa edad ni Digong, kailangan mga naaamoy niya yung mga, di ba? Yung mga pastoral ni Kibuloy. Hanga din naman ako sa kapal ng mukha at tapang ng apog nitong si Harry Roque. Pinagtatabuyan lahat ayaw pa ding umalis sa saya ni Digong.
baka magre-reimburse pa ng mga gastusin niya sa daig. At saka po balita ko, ang binigay daw po na posisyon kay Lito Lapid ay chairman ng Committee de Pisteo. Meron ba noon? Ben Torres, oh. Mukha talaga sinungaling yan si Cheese. Hindi naman siguro. Turante ulit, oh. Atong ang salot sa Pilipinas, pag hindi yan nagawa ng paraan, hindi uunlad ng Pinas. Totoo. User, shout out. Nasusuka ako sa mukha ni Quezon. Ako nauutot eh. Elizabeth Iscario. Xerox, ganyang nakikita natin kung gaano kamanyak si Digong na yan. Grabe sa kalibugan. At ito naman si Rockweng Bakla, naging instant multi-milyonaryo kasi nga nasilaw sa pera. Kaya kahit illegal ang ginagawa, naging demonyo na din. At lumuwag ang tornilyo sa utak, nakagaya ng mga Duterte. Mga kampon sila ni Satanas na may mga topak. Alam nyo, di ba? Nung si Panginoong Jesus nilapitan ni Satanas, di ba? Nung naando siya sa taas ng ng bundok, doon nilapitan siya ni Satanas. Jesus, sambahin mo lang ako, lahat ng iyong nakikita ay magiging iyo. Mga ganun yung sinabi ni Satanas. Sabi ni Jesus, lumayas ka dyan. O, diba? Tinanggihan niya. Etong mga ito, sabi ni Digong, sambahin nyo lang ako at magsisiyaman kayo. O, ayan inaabot nila ngayon, no? Diba? Sinamba nila na sinamba, at maraming sumamba. Kailangan mga official pa. Mga PMAer, putang na. Hindi na iya itong mga hype na to. Kalat ni Baya, shout out. Hello mga bear, bless you, God bless, kalat ni. Elizabeth Iscari ulit to. Dagdag comment ko pa po dito, sa Senado. Kawawa mga Pinoy dahil sa mga senador na pro Duterte. At syempre gagawin nila lahat para sa mga Duterte at sa sarili nilang bulsa. Isipin nyo na lang, sa dami ng mga walang utak dyan sa Senado, wow, di yan gagawa ng batas para sa bayan, kundi para sa pamilya ng mga Duterte. At kung paano nila makukontrol ang BBM administration na ito. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Para kay Chis Escudero, parang nilalaro lang tayo. Kasi po, masyado siyang kampante. Tingnan po natin sa August 6 kung anong mangyayari. Ingat po and God bless us all. God bless, Rodelia. Marilo Pabianak, shout out ha. Sa tuwing may mapapatunayang kaso sa isang high profile, palagi ko po naaalala ang linya niyo po tay. Postihan na dapat yan. At totoo lang dapat. Think ahead na sila kasi masyadong matalino mga yan. Gagawin ang lahat, makatakas lang sa nagawa ng mali at paglabag sa batas. Totoo naman dapat naman ganun talaga eh. Lalo na ang pagpatay. Kaya nawa higpitan nila ang pagbabantay. May huhulihin muli si PNP Chief Torre. God bless po tayo mga kawaros. God bless, Marilo Castro. DJ Shop, shout out. Sabi niya. Kayo naman parang kayo bago ng bago. Natural. Di po postehan yan. Bibigyan pa ng tip kung kailan aarestuhin para maka-eskapo na agad. Ang lagay ba naman, ganun-ganun lang ang lagay. So, 3J Shop your guess is as good as mine. 3J Shop ulit Ay nako Xerox, lahat ng pagod at pag-aastang superior ni Roque napunta lahat sa wala. Sa sobrang nagpakababa niya sa alang-alang kay Digong. Malamang sa alamang makukulong na siya pag-uwi niya sa Pinas. Hindi lang yan. Baka madisbar pa siya. Yung mga kayamanan niya tiyak mapoprocess delight. At worst makonfiscate. Hay. Dapat ngayon pa lang, at this moment in time, naka-freeze na yan Diba? Ay, yan kasi ang kakabangag-bangag niya. Malamang siya ang bangag pag nakulong na siya. Totoo yan. Pero hindi na uwi. Kailangan yung yung Interpol no sinasabi doon, sila ang humuli doon, ando doon lang, hindi naman daw siya uuwi
Hanggang, di ba, si Harry Roque, nandun lang siya, sa dahig, di ba, sa Netherlands. 3J show po. Si Rox, di naman nagtatago yung mas, di ba? Si Rox, di naman sa ano-ano. Di kaya nandidiri si Hart dito kay Quezon de Bola, parang laging may sinisinghot. Baka sinisinghot din siya ni Hart. Ikaw naman. 3J show, I think si Rox, di papayag si BBM na maging Blue Ribbon Committee yan si Marcoleta. Baka sabihin ni BBM, oy, Quezon de Bola, anong gusto mo? Matanggal ka sa pagka-presidente ng Senado o gawin mong Blue Ribbon Committee? O, gawin mong Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Siguradong, pag naging Blue Ribbon Committee yan si Marcoleta, tiyak, lahat ng kakampi ni BBM, gagawan niya ng kaso at ipatatawag sa Senado. Naku naman, parang di alam ito ni BBM. Ewan ko, sana tama ka. Ha? Wala eh. Sabi nga na, ayaw daw niya makialam. Buti si Digong. Puta na, habang yung mga Blue Ribbon Committee ni Gordon nakialam si Digong. Eto naman si Bibip Tulimo na kasi yan. Ano bang inaano mo? Oh. 3J show po nito. Poor Hanilet. Ban siya sa ICC as visitor ni Digong. Pag sinabi ni Sara na ban ka. Hawa-tawa si 3J. Saan ka magreklamo, Hanilet, ngayon? Hawak ni Sara ang angkan ni Duterte. Siya ang reyna ng mga Duterte. Pag sinabi ni Sara, magsusunod. Ano kaya ang reaksyon ni Hello Kitty? Kala ko ba vibe sila ni Sara, ha? Kala lang niya yun. 3J show ulit. Balik tayo kay Harry Roque. Sa Rox, kawawa Harry Roque. Saan kaya siya pupulutin? Ang asawa niya na-revoke ng visa ng the Netherlands. Saan ngayon ang magtatago si Mrs. Harry Roque? Hay, marami kang pera, pero di mo naman ma-enjoy. Maganda nga ang bahay mo sa Pinas, di mo naman matirhan. Bangag pa more, Harry Roque. Di ba? Sumamba sila sa demonyo. Yan ang papala nila. Masarap sa una. Nung nawala na sa pwesto yung demonyo. Rick Ignacio, shoutout. Hayop ka, Escudero. Sobrang kapal na mukha mo. Mahiya ka naman. Mainit ang ulo ni Rick Ignacio. Michelle Edwin Mike, shoutout my friend. Pastor Jun Lagon, shoutout ha. Mission accomplished mga boss. Nakaisang oras tayo. Marami naman tayo napagkwentuhan, di ba? Sana nasiyang kayo. Malungkot, di ba? Yan ang Pilipinas eh. Pinatakbo ng sindikato. Hanggang ngayon, sa oras na to, sindikato pa rin. Parang sindikato ang Senado. Kailangan proteksyonan ng kanilang reyna. Ganon din ang Kwarta Suprema. God bless. Good night, mga boss.